Ang pagkakaintindi ko, wala pang na-file na interim release request ang mga lawyers because they need more documents for submission to the court at ayaw nilang mag-submit ng kulang-kulang na documents. Ayaw ng abogado ng ganun. Gusto niya kompleto yung IR petition, interim release petition niya with supporting documents at ginagawa pa nila yun. Ma'am, any thoughts on the reports na merong rampant na vote buying yung bisperas yesterday, ma'am, a night before pa ng election? Well, nabalitaan ko, merong certain personalities and their residences last night na nag-release ng mga pera at sinabi ko lang sa mga tao, i-document nyo lang and then isulat nyo lang kung ano yung na-witness ninyo doon and then we will deal with it after election day na. Okay ka? Ma'am, whatever the outcome of local elections, what would be your reminder sa mga supporters ninyo? Ang paalala ko lang naman nung nakaraan hanggang ngayon at sa susunod na halalan, unang-una sabi ko nga, yung mga pagkakamali natin as voters, paulit-ulit yon every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Pangalawa, political dynasties. Automatic yung boto natin kapag galing sa malaking politika na pamilya. So, dapat baguhin natin yon. Tinatanong dapat natin ang kandidato, yes, you are a Duterte, but ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo? Hindi na ako lumayo para wala nang matamaan, dito na lang sa akin personal ang halimbawa.